Paano ba makipag-usap sa taong naniniwala sa disinformation tungkol kay Rodrigo Duterte? Nakakatempt na wag na lang pansinin yung kakilala mong naniniwala sa maling impormasyon. Pero mapanganib ang pagkalat ng disinformation at propaganda. Kung kaya mo silang kausapin, here are 3 tips. Una, wag mo silang pagtawanan o ipahiya. Cancel culture won't work here. Once gawin mo yon, hindi na sila makikinig sa'yo at baka lumakas pa ang kanilang paniniwala sa maling impormasyon na yon. It's hard for people to admit they're wrong. Humiliating them makes it even harder. Pangalawa, maaring mas epektibo ang magsimula sa pagtatanong. Huwag ka muna magpadala ng sunod-sunod na fact checks o news articles kasi makakapaglabas naman sila ng vlog or social media post na nagko-contradict sa fact check na yon kahit mali. Instead, ask them questions that will make them see the logical gaps or inconsistencies sa pinaniniwalaan nila. Tapos, iwanan mo muna doon. Once magpakita sila ng willingness at openness na pag-usapan ang inconsistencies na yon, doon ka magpakita ng mga fact checks o news articles na nagbibigay ng konteksto o karagdagang impormasyon. Pangatlo at pinaka-importante, pag-usapan nyo rin kung saan kayo sumasang-ayon. Believe it or not, may mga bagay kung saan kayo nagkakasundo. Most likely, pareho niyong gustong makamit ang hustisya. Most likely, pareho niyong gustong umunlad ang bansa. We may differ in our set of facts, pero baka naman, pareho kayo ng adhikain. By finding common ground with the other person, iisipin ng kausap mo, okay naman siya kausap o may sense naman yung sinasabi niya. Opening na yan para sa iyo, para palalimin pa ang usapan. Help plant the seed of critical thinking. Good luck!